So, mga sangkay, ito na nga ba ngayon ang katapusan ng ating butihing senador na si Cheese Escudero matapos mabisto mga sangkay na ang isa sa kanyang donor na nagbigay po ng malaking pera, di umano, ay ang isang kontraktor. Ngayon mga sangkay, nagsalita na po itong COMELEC. At ako, mga sangkay, ito yung pasabog. So ito mga sangkay, pag-usapan po natin to kasi balitang-balita itong isiniwalat ng COMELEC ngayon. Tungkol po dito sa mga senador. Actually, hindi lamang po si Cheese Escudero ito. Marami po ito sa mga senador na involved. At may natukoy daw po na 4 ngayon na senador. Nako. Anyway guys, bago tayo tuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, malapit na po tayo makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin nyo na yan. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ngayon mga sangkay, ito kasi ang nalaman. Ito. COMELEC on senators who received contractor donations. Ito na yon. Inilahad ng Commission on Elections or COMELEC, Chairperson George Garcia na 4 na senador na naiulat na tumanggap ng campaign contributions mula sa contractors ang nanalo noong 2025 elections. Who's that boy? O sino-sino ang mga yan? Nanalo sila, mga sangkay, oh. Ayon po dito, tumanggap 4 Sino kaya yan? Ang lagi lang namang nababanggit dyan, naalala ko, si Senator Cheese, si Jinggoy, si Joel Villanueva. Mayroon pa ata yung si Binay. Ewan ko, may mga kilala pa ba kayo, mga sangkay? Kasi tumanggap daw po ng contributions. Tapos nanalo sila ng 2025 elections. So, sino yan? Sa programa ng News 5, sinabi ni Garcia na mula 1 million hanggang 15 million ang kontribusyon. Naku, yari sila dito. Wala naman pong sabi dito, mga sangkay, ng chairman ng COMELEC. Wala naman pong binabanggit yung provision ng election code when it comes to the amount that should be received and should be given. So, as long as there are donations coming from those who are prohibited from making donations, then that is prohibited under the law. So, pinagbabawal. Kasi, kumbaga, walang yan eh. Wala pong maliit, wala pong malaki na donasyon ang tinumbok ng election code. Para po sa pagbabawal na magpa-sponsor mula po sa mga kontratista na nangungontrata sa ating gobyerno. So wala po 1,500,000, 200,000. Ibig sabihin, kahit anong amount ang natanggap mo, basta ito ay galing sa isang kontraktor na nangungontrata sa ating pamahalaan, bawal po yun. Bawal na bawal yan. So, mga sangkay, sa madaling sabi, maninilikado itong mga senador. Sabi dito, bago pa ang pag-i-issue ng show cause order, kukumpirmahin muna ng COMELEC sa Department of Public Works and Highways kung nagmula talaga ang mga donasyon sa public works contractors. So, kukumpirmahin. Titingnan po muna lahat. Siyempre, mahirap po maglaktaw, mga sangkay, kasi yung iba, nasanay po sa trabahong mabilisan eh. Banat agad, wala pa naman pala talaga matitibay na ebidensya. Dito, titingnan muna kung may mga ebidensya ba talaga. So, kung maaalala nyo ito, ayan o, Centerways Construction, donor si SP Cheese Escudero noong 2022. 2 months ago, naibalita na po ito. O, tingnan po natin. Nagsalita na ang isa sa mga top contractor na sabit sa mga questionable flood control project.
na siya rin kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP Cheese Escudero. Nako. Git ng kumpanya, malinis ang kanilang track record. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. So dito inamin mga sangkay na nag-donate nga po. Pero ito po ay noong 2022, hindi po noong 2025. So sa madaling sabi, itong inilabas ni COMELEC Chairman Garcia ay sa 2025 lang. May 4 na senador na nanalo pa nung eleksyon na kontratista ang nag-donate. So yari sila dito. Pero itong malala, yung kay Cheese Escudero. Ayan o, Center Waste Construction, donor ni SP Cheese. May official statement na ang Center Waste Construction and Development Incorporated, ang kumpanyang pagmamayari ni Lawrence Chino Lubiano, na natuklasang isa sa mga campaign donor ni SP Cheese Escudero noong 2022 senatorial elections. Ang donation ni Lubiano umabot sa tumataginting na 30 million pesos. Grabe, ganyan po kalaki. So may conflict of interest po talaga ito. Sa pahayag ng kumpanya, sinabi nitong pasado sila lagi sa standards at specifications na required ng gobyerno. Never din daw silang humarap sa kahit na anong reklamo o kaso patungkol sa mga proyektong kanilang hinahawakan. Matagal na rin daw suportado ni Lubiano si Escudero dahil sa track record nito sa public service. Pero base sa pag-fact check ng Billionaire News Channel, tila hindi totoo na never naharap sa kahit na anong kontrobersya ang kumpanya. Base sa ilang local reports noong July 2022, minsan ang inimbestigahan ng sangguniang bayan ng Ginubatan sa Albay, si Lubiano at si Farida Co, kapatid ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, dahil yan sa isa umanong palpak na flood control project. Pero base sa sumbong sa Pangulo.ph, may 2 pang proyektong nahawakan sina Lubiano at Co sa Ginubatan. Isa na may target completion date na November 25, 2022 at nagkakahalaga ng halos 49.5 million pesos. At isa na may target completion date na June 20, 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 99 million pesos. Sa kabuuan, mayroong mahigit 80 flood control projects na awarded sa Center Waste Construction and Development Incorporated at may pinagsama-samang halaga na 5.1 billion pesos. Grabe, ganyan kalaki mga sangkay yung kinita nitong Center Waste Construction. Actually, di siya kita eh. Yan ang halaga ng pera na dumapo sa kanila sa pagpapagawa nitong mga sinasabing flood control. Flood control pa lang po yan, mga sangkay. Hindi pa po kasama yung ibang mga proyekto ng DPWH. So, ang tanong dito, si former SP Cheese Escudero nga ba, posibleng masama sa selda na pinagawa ni PBBM at matanggal bilang senador dahil ito ay paglabag sa election code. So not just Cheese Escudero, 'di ba nga po nadadawit pa po dito may mga donor din po ng mga kontratista yung mga nag-donate sa kanila nung campaign. So magkakabisluhan po talaga dito. Mga sangkay, marami po tayong dapat abangan. At remember guys, naka-ready na po ang kulungan, ang selda para sa mga kurap ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube guys. Magaganda po yung content natin dito. Di kayo magsisisi. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.